Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Alleluia, 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 Alleluia. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawang ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. So, magandang gabi mga kasama sa Biblia Rasal. Narinig natin ang mga pagbasa ngayon. Nasa ika-6 na linggo na tayo ng pangkaraniwang panahon at malapit na tayong pumasok sa Kwaresma. Sa unang Miyerkules ng buwan ng Marso, sisimulan natin ang panibagong paglalakbay. Mapalad, isang salita na napakayaman at napakagandang pakinggan. Iba-iba ang kahulugan nito. Una, ang ibig sabihin ay pinagpala. Mapalad ay hindi malapad. At ito ay binibigyan ng mabuting kapalaran. Ikalawa, ito ang ibig sabihin ng pagiging banal o pinabanal, sapagkat tiyak ng presensya ng Diyos na nagbibigay ng pagpapala. At ang ikatlong kahulugan ng mapalad ay masaya o isang estado ng kaginhawaan. Kaya sa Ingles, Beatitudes, sabi ng isang Bible scholar, ang ibig sabihin talaga ng Beatitudes ay be happy attitudes. Ang tunay na kaligayahan o kagalakan na nagmula sa puso, hindi ngiting pusa, hindi parang masaya,
panlabas, kundi bukal sa kanyang kalooban at feel ang kanyang galak na bigay ng banal na Espiritu. So, ito ang tinatawag nating pinakasuma o summary o buod ng mga turo ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang balik-balikan natin pag nilayan itong mga binanggit ng Panginoon, sapagkat madalas tayo ay humaharap sa mga pagsubok at madalas tayo ay nabibigyan ng kalungkutan sa mga pangyayari na maaring hindi natin kontrol. Halimbawa, yung number 1, mapalad ang mga dukha. Bakit kaya sinabi ng Panginoon na mapalad ang mga dukha? Napakarami ng mga maralita, mga walang-wala. Mapalad ba sila? Mahirap mong maunawaan kung titingnan mo ang kakulangan nila. Pero buuin mo yung sinabi ng Panginoon, mapalad ang mga dukha na nagtitiwala sa Diyos. Yun ang mga dukha. Marami akong sa aking pagmimisyon, marami akong mga nadadalaw na mga maralita, mga sabihin natin na mga simpleng tao, pero alam mo, mas ramdam ko sa kanila ang pagiging Kristiyano kaysa sa mga malalaking bahay, mayayamang pamilya na napupuntahan ko na halimbawa pag blessing o pag mayroong mga party, parang panlabas lang, no? Lahat ay masaya kapag may pagkain, may inuman. Pero yung mga maralita, tanggap mo yung kanilang pagtanggap sa iyo. At kahit na kukunti ibabahagi nila galing sa puso, walang pag-aalinlangan. Hindi sila nag-aalangan na ibahagi ko nung meron sila kung anong kukunti. So ramdam mo ang pagmamahal sa pagtanggap nila. Marami ang nagugutom ngayon. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng maralita ay mapalad. Meron din mga mahirap na makasarili din. Ayaw ring magbigay, mas gusto ang tumanggap. Yan ang ugaling tao. Kung minsan ugaling asal hayop din, di ba? Pagmasdan mo yung mga hayop, kahit mga aso, talagang magsasakmalan sa isa't isa dahil sa may pagkain, nagiging makasarili. Bihira yung wala kang makitang malibang kung mga trained yung mga aso, katulad ng napapanood natin sa YouTube, kahit na nasa harap nila yung pagkain, pag sinabi ng trainer, magantay kayo huwag munang kakain pag hindi ko sinabi. So yun natututo yung mga hayop. So siguro yun din ang kailangan natin. Kailangan turuan tayo. At sino ang higit na makakapagturo sa atin kung hindi ang Panginoon? Bakit? Sapagkat isinabuhay niya ang diwa ng Beatitudes. Sabi nga ni San Pablo, Diyos at hinubad niya ang pagka-Diyos at namuhay siya bilang katulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Kaya mapalad ang mga tumatangis, mapalad ang mga biktima ng galit ng kawalang katarugan, sapagkat sila ay inusig dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa Biblia Rasal, muli tunghayan natin ang kahalagahan ng pagtaya sa Panginoon. Yun ang buod ng pananampalataya. May unang nagtaya ng kanyang buhay para sa atin. Walang pakundangan, buong-buo ang pagbibigay. Tayo mga tao, pakonti-konti lang ang bigay. Ito lang para sa iyo. Baka maubusan ako. Kailangan din ang aking pamilya.
So andun yung kaisipan parati na magtira, hindi buo ang ating pagbibigay. Sa buwang ito ng Pebrero, ang tampok ay siyempre sa mga tao ay yung 14 de Pebrero, no? Ang araw ng puso, ang araw ni Valentino. Hindi lang yung mga date, hindi lang yung mga mag-syota at syoto, kundi tinitingnan natin na ito ang diwa ni Kristo. Sapagkat si Valentino ay isang paring Katoliko na naglaan ng kanyang buhay at tumulong kaya't hindi makalimutan ang kanyang munting ginawa. Ito ang nakatatak sa puso ng mga tao. Hindi yung galing mo, hindi yung talino mo, kundi kung anong nagawa mo, munting kabutihan, naiwan at nakatatak. Kaya ganun kahalaga ang ating mga magulang. Yung mga taong pinagkakautangan natin ng loob, kahit pinagagalitan ka ng magulang mo, hindi mo nakakalimutan na utang na loob mo sa kanila. Hindi lang ang iyong buhay, kundi ang maraming kabutihan na kanilang ibinahagi. Ito yung tinatawag nating legacy. Kaya number 1 sa ating listahan ng ating mga magulang, sapagkat tinitingnan natin ang kanilang mga nagawang kabutihan. Alam ninyo, sa lamay, lalo na pag may mga nagsasalita, yung tinatawag nating tribute, wala ka nang marinig na pangit. Pag nawala ang isang taong mahal mo, hindi mo na tinitingnan ang kanyang utang, yung kanyang mga pagkukulang. Ang namamayani, yung kabutihan, yung pagmamahal na ibinahagi, naramdam mo at hindi mo makakalimutan. Sumapalad ang mga marunong tumingin at nagpapahalaga. Blessed are those who look back. Pag nagbalik tanaw ka, doon mo makikita na marami ka nga palang blessing na tinanggap sa Diyos at sa mga taong ginamit niya para ikaw ay maging ikaw ngayon. Kaya't ang bandang huli nito, ang tinutumbok ng Panginoon, mapalad ka, kapatid. Mapalad ka sapagkat may panahon ka para pahalagahan ang kanyang salita. Ang salitang buhay, ang salitang nagbibigay buhay. So maraming salamat muli sa inyong pakikinig. At sana sa linggong ito, sa paghahanda natin at sa pagdiriwang ng masayang Valentine, lahat tayo ay may galak sa ating puso. Hindi lang panlabas na kasayahan. At ito ang nais nating hilingin sa ating Panginoon. Sapagkat ang kagalakan ay nananatili. Ang kasiyahan ay panandalian. Yung parang kumain ka lang ng pizza pie, nasarapan ka, pero pagkalipas ng 1 oras, 2 oras, gutom ka na naman. Di ba? O parang yung pagte-text, nakatanggap ka ng magandang balita, sumagot ka, yun na yun. So, pahalagahan natin ang mga tunay na hindi kumukupas, ang mga bagay na galing sa mahal na puso ng ating Diyos. Ito ang simbolo ng tunay na pag-ibig, ang kamahal-mahalang puso ng Panginoong Hesukristo. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you.